So, ang lesson natin is all about good morning sa lahat. Ang lesson natin is all about construction ng polygons at problem solving. Pero hindi natin masasolve yung problems kung hindi natin tatalakayin itong mga types ng triangles and quadrilaterals. Tapos saka natin i-discuss yung mismong mga problem solving natin. Okay pa? So, today, pinakita ko sa inyo itong activity to para makita natin yung mga types ng triangles. Dito pa lang, makikita na. So, kapag drinag natin itong point na to, makikita natin kung anong klase siyang triangle. Ayan o, sa taas. So, makaklasify pala ang triangle sa dalawa. So, yun. No, equal sides, parang nagloloko pa to . Pantay naman to, escalin pa rin. Okay. So, medyo nagloloko tong ano to. Pero, simula tayo sa pagka-classify. Sandali lang ha. Okay, so magsimula muna tayo sa triangle. Classify natin ang triangles. So alam natin na pag-aralan natin yan last week. So ito ay week 8. By the way, week 8 to. Inihuli ko lang yung week 7 dahil ang topic niya ay circles. Last week, ang topic natin ay polygons. So i-skip sa circle tapos biglang polygons ulit. So, medyo magulo. Kaya inuna ko na muna ang week 8 para hindi nakakalito. So para makita natin kung ano yung classification ng triangles, edi talakayin natin. So alam natin na yung triangle ay, kaya siya tinawag na triangle dahil binubuo siya ng 3 na angles at 3 na segments. So 3 angles and 3 segments. So meron tayong classification ng triangles. Ang una ay by sides. Yung isa, equilateral triangle, isosceles, and scalene. Meron bang makakapagsabi sa akin yung pagkakaiba ng bawat isa? Ano kaya yung equilateral triangle? Ano kaya yung isosceles? Ano kaya yung scalene? So, classifying triangles by sides. Meron kayang nakakaalam na nito? Anyone from the class? Yes, Catherine. Yung equilateral triangle po ay 3 equal side. Tapos po, isosceles triangle po ay 2 equal sides. Tapos scalene po ay scalene triangle po ay no equal side. Okay. Very good. Sakto yung sagot mo, no? Buti, alam na natin to. So, siguro naituro na sa inyo ng elementary to. I-reviewin lang natin. Alam, tama siya, no? Yung equilateral triangle ay pareho, congruent yung 3 sides. So, pareho yung measure nila. Same measurement. Isosceles triangle, at least 2 congruent sides. So, yun. Magkapareho to. Yung dalawa. Kaya, fun fact, ang ibig sabihin ng iso meaning equal, ang skeles meaning legs. So, equal legs. Kaya ang tawag dito sa dalawang side niya ay legs. So, equal daw yung legs niya. Ang scalene ay walang parehong sides. So, magkakaiba. Ito, at saka ito. Okay? So, yan po yung by sides. So, it can be scalene, isosceles, or equilateral. So, classify nga daw natin to. Ano daw tong una? Would like to answer? Simula tayo dito sa top left. Would like to answer. Ano daw uri ng triangle yon? Yes, Cedric. Isosceles po. Okay, very good. How about the next one? Ito. Nasa kanan. Top right. Sino pa? Any other hands? Any other hands? Si Ginny. Equilateral po. Okay, thank you. Very good. And how about this one?
Itong nasa baba. Lower left. Ano kaya yung uri niya? Yes, Ivan Chelsea. Scalene po. Okay, very good. How about the last one? Itong 5, 12, 10. Ralph. Scalene po. Okay, bilis lang na. Okay, tuloy natin. So, pwede rin i-classify siya according to angles. Equiangular, acute triangle, and right triangle. Ano yung equiangular sa palagay nyo? Equiangular? Ano kaya yung equiangular triangle? Meron pa nga palang isa, obtuse triangle. Ano kaya yung equiangular? Ano yan? Teka lang. May gustong pumasok. Yan. Ano kaya yung equiangular? May idea ba? Yes, Amela? Having equal angles. Okay, very good. Tama yan, no? Triangle siya na may equal angles. Sa palagay nyo, ano kaya yung sukat ng bawat isang angle? Ng isang equiangular triangle? May idea kayo? Napag-aralan natin last week kung ano yung interior angles, sum ng interior angles ng bawat isa, di ba? Tandaan nyo ba kung ilan yung interior angles ng isang triangle? Sino nakakaalala? Yung sum, pag pinag-add yung tatlong interior angles, sino to? Si Ralph. 3 po. Oo nga, 3 yung angles niya. Pag pinag-add yung 3 yun, ano kaya yung total? Nasa loob? 180 po. Okay, very good. So, 180. So, ilang kaya yung isa lang? Sabi daw kasi, ang equiangular triangle ay equal yung angles niya na nasa loob niya. Kung pare-pareho yun, ano kaya yung sukat? Yes, Cedric. 60 po. Okay, very good. So, 60 degrees. Nakita natin yan. Pero tuloy natin muna dito sa natin. Ano kaya yung acute triangle? Acute triangle. Yes, Amela? Pare-parehas pong may angle na acute. Okay, very good. So kahit hindi siya pare-parehong sukat, pero pare-parehong acute or less than 90 degrees yung angle sa loob. How about yung right triangle? Right triangle. Anyone? Ano kaya yung right triangle? Would like to answer. Triangle na? Okay, so parang wala silang idea. Right angled po, sabi ni Gian. Oo, tama. Ilang kayang right angle? Kapag meron tayong right triangle, ilang kayang right angle? Meron ng isang triangle na right triangle. Ilan? Yes, Amela. Isa lang po. Okay, very good. Hindi pwedeng maging dalawa, no? Pag naging dalawa, ano na yun, hindi na yun. Hindi niya na kaya maging triangle. Okay? So, isa lang. Isang right angle lang. Tama. And how about the obtuse triangle? Obtuse triangle? Ano kaya idea? Ganda yun. Nasasagot nyo na, no? Would like to answer. Meron ba? Tuloy na natin. So, tama kayo. Equiangular triangle has 3 congruent angles. Ayan. Pare-pareho sila. At lahat ng sukat niyan, 60. 60, 60, 60. 60 degrees. Kung magdodrawing kayo ng triangle na pare-pareho ang angle, kailangan pare-pareho dapat yung 60 degrees. Okay pa? Hindi yun magbabago. Next. Acute triangle has 3 acute angles. So, may acute dito, acute yun, pangatlo. A right triangle has 1 right angle. So, ito, magiging basis nyo to, lalo na sa trigonometry kapag sa 4th year ata, kung hindi nagkakamali. Ang right triangle, mas marami pa kayo matutunan dito. Kasi ginagamit siya ng mga pansukat, ng mga bagay-bagay na hindi natin kayang sukatin ng mano-mano. Ayan, right triangle yung ginagamit. Okay? Sige. And yung obtuse triangle has 1 obtuse angle. So, yung iba acute, yung isa obtuse. Yun, pinaka-obtuse yan. Okay pa? So, ganun lang. I-classify daw natin to. Ano tong una? Obvious naman to. Ano tawag dito?
Anyone? Sino yan? Ay. Lang. Wala ang aking ano. Si Amela. Equiangular po. Okay, tama. Last na to eh. Sa triangles. How about this one? 40, 20, 120. Ano kaya ang tawag dito? May 120 isa. Ang tawag dito ay sino yan? Ay, wala. Si Amela ulit. Obtuse po. Okay, tama. And how about this one? The last one. 78, 80, 22. Okay ang tawag dito? Yes, Amela ulit. Acute po, sir. Okay. So, tama. Ganun lang kasimple yan. Kagaya ng makikita natin doon sa ano. Pwede siyang tawaging dalawa. Ano? Kagaya ng makikita natin doon sa ating dito. Wala. Share natin to. Wala. Yun. Katulad nito. Yan. Pero naglolo ko siya eh. Minsan. Yan. Okay. Nakita niyo ba yan? Yan. Naglolo ko siya. Nawawala yung isosceles. Yun. Pakita na si isosceles pero mali naman. Pag isosceles kasi dapat pareho ang sides. Ayun. Naging equilateral siya. Yan. Nakita niyo pare-pareho ang sides. At hindi siya acute. Equiangular din siya. Pwede na naman siya maging acute kasi. Tapos, taas natin ng konti. Yun. Ito naman, tinatawag na isosceles. Pareho yung side niya. Tapos, yung base niya, iba. Pareho din yung angle nito. Yan yung property ng isang isosceles. At scalene, kapag magkakaiba, scalene. Tapos obtuse dahil naging obtuse to. Right kung gagawin natin siyang right. Ayan. So, yan po yung iba't ibang uri ng triangles. Depende sa sides at sa tawag dito sa angles. Okay, punta naman tayo sa quadrilaterals. Talakayin natin. Natapos nyo ba to? So, kung hindi man, dapat minove nyo dapat yung mga points dito. So, yung mga points niya movable. Yun. Ito, panggalaw yun. Pala doon. Okay. Para ma-move nyo siya, kung ano man yung final quadrilateral na pwede niyang gawin. So, yan yung final. Ito. Yun, ganun lang talaga. Yan. So, kailan nababago. This one. Baguhin natin. Yan. Yun. Napapahaba. And ito. Yan. Pwede yung gawin ganyan. Yan. Yun. Pwede pala gawin ganyan yan. Mas kilala nyo yung ganitong shape. Yan. Kailangan ayusin natin. Yan. Mas kilala nyo yung ganyan shape. And ito ay pwedeng move kahit paano. Okay. So, isa-isahin natin. Ano yung tawag dito? Sa yellow. Magsimula tayo sa yellow. So, ganun dapat yung pagdadrag natin kung sakaling tama yung ginawa nyo. Yes, Chini? Square po. Okay. Very good. This is a square. Next. How about this one? Yan, familiar din kayo dyan. Ano kaya yung sagot dito? Sa kulay green. Si Lian. Rectangle po. Okay, tama. This is also called a rectangle. How about this one? Familiar ba kayo dito? Tingnan natin. Si Catherine. Rhombus po. Yon, pag sumakay ka ng maling bus. Rhombus. Okay? Next natin ay itong orange. Ano kaya yung tawag natin dito? Tingnan natin kung tama yung sagot nyo. Amela.
Parallelogram po. Okay, tama. This is a parallelogram. And This one, yung red one. Yung red one. Yes, Chelsea? Trapezoid po. Okay, so yun yung trapezoid. Walang kung nakatama kayo na marami dito, no? And yung last one, ito na yun. Non-special quadrilateral or nothing nating equal. Actually, meron pang isa eh. yung tinatawag, Na kahit. Ayan. meron pa talaga kite. Tapos bago pa yung quadrilateral. Yung Yung sarang bola. Yan. Pero mas pag-aaralan nyo yan sa grade. na yun. Okay. So talakayin natin. Ano ba ang pagkakaiba ng bawat isa? Na yan, ng properties nila. Bakit meron pang square, may rectangle, Yung iba, ang alam lang nila, square lang ang meron. rectangle. Itong mga iba, hindi nila alam yung pagkakaiba. Dalakayin natin, no? Kung tayo doon sa quadrilateral. Teka lang, ha? Teka, ano ba yan? Okay, share this now. Okay. So, talakayin naman natin yung quadrilaterals. Ano yung properties niya? So, ang quadrilateral, ano natin yon is a two-dimensional figure with 4 sides and 4 angles. Sabi nga, yung quad, ibig sabihin nun 4, yung lateral means sides. So, ano ba yung quadrilateral? Ito yung mga types ng quadrilateral natin. Square, rectangle, trapezoid, rhombus, and parallelogram. Ano ba ang characteristics ng isang square? Palagay nyo, ano yun? Ano ang pagkakaiba ng square sa lahat? Yes, Chini. Equal po yung sides niya. Okay, very good. So ang square ay quadrilateral Na may pare-parehong sides. So kung ito ay may certain sukat, dapat pare-pareho siya ng sukat sa lahat. Very good. So alam na natin kung anong pagkakaiba ng square sa iba. Bukod doon, parallel din yung bawat ano niya. Ito parallel dito, ito parallel dito. Yung opposite sides is parallel to each other. Okay? Next natin. Rectangle. Ano naman ang rectangle? Anong kinakaibahan nito sa square? Ano naman? Anong pagkakaiba ng rectangle sa square? Ang rectangle naman ay kung yung square ay may 4 equal sides. Ito naman, palagay nyo. Ano naman yung tawag? Yes, Ralph. Pares ng equal sides. Okay, very good. Actually, yung parallel sides niya ay equal. Ayan o. A rectangle is a quadrilateral with 4 right angles. So, may right angles dito. And then, ganun din yung square. May 4 na right angles. And its opposite sides are equal and parallel. So, this is parallel to this one. And this is parallel to this one. Tandaan nyo pa ba kung ano yung parallel? Lines that will never meet. Hindi magsasalubong. So, hindi magsasalubong yan. Ito, hindi rin. Yung dalawa. Tapos, nagpo-form sila ng right angles. Same as the square. Nagpo-form din ng right angles. Ayan o. 4 right angles. Okay. Punta tayo ngayon sa, ayun, question. Is a square a rectangle? Yes or no lang? Ang square ba isang rectangle? Would like to answer. Ang square daw ba ay isang rectangle? Would like to answer? Yes or no lang? Sabi ni Amiela, no. Sino magsasabing yes? Meron ba? Sabi rin ni Cedric, no. Ang square ba ay isang rectangle? Balikan natin yung mga definitions. Sabi, a rectangle is a quadrilateral with 4 right angles. Its opposite sides are equal and parallel. Opposites niya, sides niya equal and parallel. Tapos, ang square daw is a quadrilateral with 4 equal sides and 4 right angles. So, ang tanong sa atin ngayon, ang square daw ba ay isang rectangle?
Sabi ni Dion Johnson, yes daw. Sabi ni Sion Russell, no. Ayan. Sabi ni Gian Aiden, yes. Francesca, yes. Cedric, nag-yes na. Kanina, no? Ano ba talaga? Okay, tingnan natin yung sagot. Ang sagot ay, tandaan natin, yung rectangle is a quadrilateral with 4 right angles. So may 4 right angles, its opposite sides are equal. Equal daw tong opposite sides and are parallel. So the answer is, yun, walang sinagot. Walang sinagot dito. Answer is, sa palagay nyo, wala palang sagot dito. Ang tamang sagot ay, yes. Ano po? Ang square ay isang rectangle din. Okay po? Dahil, kung babasahin nyo dito sa definition, ang rectangle, quadrilateral na may right, lato right, at yung opposite sides equal. So, equal to. So, rectangle din siya. Kailangan may gustong pumasok. Okay. Wala. Okay. So, yun po, yung sagot. Baliktarin natin. Ang rectangle ba ay square? Ang rectangle ba ay square? Yes or no lang? Ang rectangle ba ay square? Would like to answer. Sabi ni, ayun, may nagsabing yes. Ang dami nag-yes. Gian Aiden, yes. Amiela, yes. Tingnan natin yung sagot. Remember, a rectangle is a quadrilateral with 4 right angles. Its opposite sides are equal and parallel. Ang square ay quadrilateral with 4 equal sides and 4 right angles. Tanong, ang rectangle ba ay may 4 equal sides? Ang rectangle ba ay may 4 equal sides? Yes, Amiela. No po. No. So, ang rectangle ba ay square? Yes, Aben Chelsea. Hindi po. Okay, very good. Nakita niyo yung pagkakaiba, ha? Yung square, rectangle siya. Pero rectangle, hindi siya pwedeng maging square. Naintindihan niyo po? Opo. Okay. So, ganun lang po kasimple yung explanation natin. So, hindi siya square dahil hindi 4 equal sides yan. Pero, ang square ay isang rectangle. Okay? So, wag po malilito. Ulitin ko lang, ang rectangle ay hindi pwedeng maging square, pero ang square ay isang rectangle. Okay na po? Maliwanag po ba yan? Yun lang po yun. Tuloy natin. Ayan. A square can also be called a rectangle because it has 4 right angles and its opposite sides are equal and parallel. A rectangle is not a square because it does not have equal sides. Yan. So, yung lecture na to, nandun naman po sa natin. So, trapezoid. Sa palagay nyo, ano naman definition ng trapezoid? So, ito ang isang example ng trapezoid. Actually, ang tawag dito ay isosceles trapezoid. Meron pang ibang uri ng trapezoid. Yung pantay dito. Yung isa, tapos dito nakalihis. So, ano naman kaya ang pagkakaiba ng trapezoid sa ibang quadrilaterals? Titingnan natin. Ang trapezoid daw is a quadrilateral that has exactly one pair of parallel sides. Yun, ganun pala ang trapezoid. So, meron siyang isang parallel lang. Yung isa pang side, hindi siya magka-parallel. Kapag diniretso natin to, pwede silang magsalubong. Okay po? So, ganun po ang trapezoid. Meron siyang isang hindi parallel na side. Okay? Next natin. Remember, parallel lines are lines that will never touch. Ayun. They are equal distant apart all points. So, equal lahat yung distansya nito. Mula dito hanggang dito. Pero ito, hindi. Ayun, malapad dito, maikli dito. So, ayun po yung trapezoid. Ayun, parallel to. Tapos, dito sa kabila, hindi. Yan ang trapezoid. So, ito daw ba ay trapezoid? Ayun pala. Yan yung sinasabi ko. Trapezoid kaya to? Answer is yes or no. Would like to answer? Yes or no lang? Trapezoid daw kaya to? Pinapakita natin sa presentation. Would like to answer. Trapezoid kaya yan? Yung mukhang plancha? Lalagyan lang natin tangkay dito. Symbol na ng plancha yan eh. Trapezoid or not?
Would like to answer? May kausap pa ba ako? Hello? Micaela, no? Yes, Chelsea? Hindi po. Hindi. How about the others? Nasa palagay nyo? Trapezoid or hindi? Balikan natin yung definition ng trapezoid. Ang trapezoid daw ay quadrilateral na may isang pair ng parallel sides. So, question, is this a quadrilateral? Apat ba ang sides niya? Opo. Would like to answer? Yes, Catherine? Opo. Okay, quadrilateral siya. Meron ba siyang sides na parallel? Meron ba siyang opposite sides na parallel? Would like to answer? Yes or no? Yes, Amela. No po. Wala siyang parallel. Tingnan nga natin. Ito, pag diniretso natin, magsasalubong itong dalawa. Ay, hindi parallel yon. Ito kaya, pag diniretso kaya natin to, magsasalubong ba siya? Yes, Chelsea. Hindi po. Hindi. So, is this a trapezoid or not? Answer is? Trapezoid ba siya? Hindi. Answer is? Yes. It is a trapezoid. Mali yung mga sagot nyo. Trapezoid siya. Akala nyo lang hindi. Kagaya na sinabi ko kanina, ito lang yung familiar ninyo na trapezoid. Pero hindi ganyan lang ang itsura ng trapezoid class. Trapezoid din po ito. Basta may isang hindi parallel at apat yung sides niya, trapezoid po siya. Okay po? Okay. So ito parallel, yung dalawa hindi. So trapezoid siya. Rhombus. Ano naman kaya yung rhombus sa palagay nyo? So ang rhombus is a quadrilateral that has 4 equal sides. Its opposite sides are parallel. Okay po. Pero hindi nakalagay dito na may right angle siya. Ayun. Nakita nyo yun? Magkakaiba yung angles niya, hindi katulad ng square. Ang square ay lahat 90 degrees yung angles niya. Ang rhombus, pare-pareho lang ang sides, pero hindi pare-pareho ang angles. Okay po? Yun. Tapos ito parallel, at ito parallel din. Yun, hashtag. Nakakabuo na yung hashtag ng rhombus. Parallelogram. Ano naman kaya yung parallelogram? Siya naman yung quadrilateral na may opposite sides that are equal and parallel. So, parang rhombus din siya, hindi pinakita yung figure. Pero yung dalawang side lang ang equal. Ito kasi lahat ay equal, ang parallelogram hindi. Okay. Sabi dito, which of the quadrilaterals we have seen are parallelograms? Remember, a parallelogram is a quadrilateral that has opposite sides that are equal and parallel. Ang square kaya ay parallelogram or hindi? Yes or no? Ang kanya daw opposite sides ay equal at parallel. So, ang sagot natin dito ay isa parallelogram. Ay po. Bakit? Kasi yan na naman tayo. Yung square ay isang parallelogram, pero yung parallelogram hindi siya isang square. Kasi sabi dito, a parallelogram is a quadrilateral that has opposite sides that are equal to, and parallel. Parallel din. Okay po? So, ganun lang kasimple. Tinatawag ding parallelogram ang isang square. Next natin. Itong figure naman to, parallelogram din kaya ang isang rectangle? Yes or no? Answer natin. Sino yung tumaas ng kamay? Yes, Chelsea. Parallelogram po. Tingnan natin kung tama. Okay, very good. It is a parallelogram. Tama. Check. Dahil yung opposite sides niya ay parallel at equal. Equal to. So parallelogram din siya. Next. Ang trapezoid kaya ay parallelogram? Answer. Would like to answer.
Yung sasagot, parallelogram din kaya to. So, yung square ay parallelogram. Yung rectangle ay parallelogram. Trapezoid kaya. Yes, Michaela. Parallelogram po. Tingnan natin kung tama ang sagot niya. Oh no, it's not a parallelogram. Bakit kaya? Bakit hindi? So, hindi siya kasama sa mga parallelogram ng trapezoid. So, mga parallelogram may square, rectangle, trapezoid, hindi siya kasama. Bakit kaya? Base dun sa definition natin. Yes, Chini. Hindi po equal yung sides. Okay, very good. Ano pa? So, hindi equal yung sides. Ito, hindi equal dito. Ano pa? May isa pang dahilan. Sige, Catherine. Hindi rin po opposite side. Ang ano? Ay ano? Kulang yung sinabi mo. Sige, Catherine. Tuloy mo. Hindi opposite sides ay ano? Saan ba galing yung word na parallelogram? Nakita niyo ba yung definition? Balik tayo sa definition. Parallelogram. Saan galing na salita to? May nakikita ba kayong salita dyan? Na makikita rin sa definition? Yes, Jeannie. Galing po sa salitang parallel. Yun, parallel. So, bakit hindi kasali ang trapezoid sa parallelogram? Si Chelsea. Kasi isa lang po yung pair ng parallel. Yan. Very good. Sabi dito, ang parallelogram daw ay may opposite sides that are equal and parallel. Parehong opposite sides, parallel. Ito, may hindi parallel dyan. Itong dalawa. Ito parallel, pero itong opposite na to, hindi parallel. So, it is not a parallelogram. Nagets nyo po? So, punta tayo doon sa last na figure. Ito ay isang rhombus. Kapag mali na naman nasakay mo sa bus, you are in the rhombus. Ano kaya to? Parallelogram mo? Hindi. Sana tama na sagot nyo. Yes, Ginny. Parallel po. Parallelogram po. Ayan, sige. Huwag tayo mauutal. Parallelogram. And your answer is correct. Dahil equal to, at the same time, parallel sa isa't isa. So, ano lang yung quadrilateral na hindi parallelogram? Ano lang yung quadrilateral na hindi parallelogram? Yes, Ginny. Trapezoid po. Okay, very good. So, yan. Ito yung pinaka-ano niya. Sa mga quadrilaterals, meron tayong dalawa. Parallelogram o kaya trapezoid. May dalawang equal at parallel. Wala, isang parallel lang. Okay po. Sa parallelogram, may dalawa na mabubuo. Yung isa may 4 na right angles at opposite sides ay parallel. Yung isa ay lahat equal ng sides. So, ang square ay rhombus din at parallelogram din. Ang square ay pwede din maging rectangle at parallelogram. Pero ang rectangle, hindi pwede maging rhombus at ang rhombus, hindi pwede maging rectangle. Pero lahat ng tatlo, pwede maging parallelogram. Pwede nating tawaging parallelogram. Rectangle, ang rhombus at square. Nakita niyo yan? So, yan po yung hierarchy natin. Kapag sinabing rectangle, pag sinabing square, pwede siya maging rectangle, pwede siya maging parallelogram. Or tawaging parallelogram whatsoever. So, yan lang po yung chart natin para mas mapabilis natin yung ating. So, ano yung conclusions? A square can also be called rhombus, rectangle, and a parallelogram, and a quadrilateral. So, ang square, pwedeng tawagin kahit alin dyan. A rectangle, yes, sinong may... Amiela, may sasabihin ka? Okay, so a rectangle can be also called parallelogram and quadrilateral. Rhombus can be also called parallelogram and quadrilateral. A parallelogram can also be called a quadrilateral. Pwedeng quadrilateral din tawag. Trapezoid is a quadrilateral. So,
So, wala nang ibang tawag sa kanya kundi trapezoid o kaya quadrilateral. Okay, pangalanan daw natin to. Anong pangalan nito? What is the best name for this quadrilateral? Anyone? Pangalanan daw natin. Ano ang best name para sa quadrilateral na to? Bilis. At may problem solving pa tayo. Tatapos na yung oras natin. Name that quadrilateral. Ano daw ang tawag dito? Opposite sides are equivalent. Opposite sides are parallel. What do you call this quadrilateral? Who would like to answer? Yes, Miela. Parallelogram. Okay, very good. Parallelogram. Next. How about this one? Oops. Ang tawag natin dito. Would like to answer? Yes, Catherine. Trapezoid po. Yun, tama. Trapezoid. It's a trapezoid. Next. How about this one? 4 equal sides. 4 right angles. Alam niyo na to, Micaela. Micaela. Nakamute ka, Micaela. Answer ay? Ano, wala. Chini. Square. Okay. This is square. Next. What this one? Wala. Alam nyo na yan. Kapangalanan lang. Cedric. Rectangle po. Okay. How about this one? 4 equal sides. Opposite sides are parallel. Answer natin ay... Ralph. Rhombus. Okay. Tama. And that's it. Tapos na tayo sa ating quadrilaterals. Punta naman tayo sa pag-solve ng problems. So, na-review na natin yun. Dapat alam na natin kung ano yung mga pagkakaiba. And today, we're going to solve problems involving polygons. So, kalimitan sa mga problems sa polygons, nag-i-involve sa sides and angles lang naman. So, tingnan natin. So, ito yung example. I-calculate daw natin yung missing angles. Magsimula tayo dito. So, kapag triangle, we just have to know what is the sum total of the interior angles. Tandaan niyo pa ba kung ano yung sum total ng interior angles ng isang triangle? Huwag niyong kakalimutan yun. Dapat tandaan natin. At saka yung formula pag medyo madami na yung number ng sides. So, review nga natin. Ano nga ba ang sum total ng interior angles ng isang triangle? Yes, Cedric? 180 po. 100? 80 po. Okay, 180. Therefore, kung 180 lahat-lahat, ito ay 60, ito ay 70. Ano kaya dapat dito? Who would like to answer? Yes, Catherine. 50 po. Okay, very good. So this is 50 degrees, yung A. Oops. Wala. Pakita ko na tuloy. Okay, how about this one? Anong uri ng triangle to? Based dun sa figure, anong uri ng triangle? Nakikita nyo ba? Kaya pinag-aralan natin yung mga triangles kanina. Anong uri ng triangle yan? Would like to answer? Chelsea? Right triangle po. Hindi. Nakita nyo ba itong dalawang guhit na to? This means something. Di ba? Catherine? Scalene triangle po. Hindi. Hindi yan scalene. Ibig sabihin nito, dalawang sides na to ay equal.
Kung dalawang sides ay equal sa isang triangle, anong tawag sa kanya? Yan yung tawag sa akin dati ng mga estudyante ko. Yes, Mark Cedric. Sir, isosceles po. Okay, very good. Isosceles triangle. Ngayon, kapag isosceles triangle, yung base niya, kapag equal to, equal din to. Itong dalawang angles na to. So, para malaman natin tong C, ito, pareho lang din to. Pag pinag-add tong dalawa at ito, 180 degrees. So, ano kaya to? Ano kaya yung C? Would like to answer? Ka lang, ha? Yun. Cedric. Sir, 75 po. Yun. Paano mo nakuha yung sagot? Paano mo nakuha yung sagot, Cedric? Can you explain to us how did you get your answer? Paano naging 75 yung C? Angle C. Anyone? Cedric? Enlighten us. Sabihin mo kung ano yung ginawa mo. Paano mo nalamang 75? Tama yung sagot mo, no? Kailangan lang namin malaman. Paano yan? Yes, matutulungan mo ba, Chini? Paano may 180 po minus 30. Tapos 150 po divided by 2. Okay, very good. So, yung 180 minus natin sa 30. So, malalaman natin kung ano yung total nitong dalawa. So, 150. Yung 150, hinati sa dalawa dahil pareho lang ang sukat nito. Okay po, dahil isosceles siya. So, nakuha natin kung ano man yung sukat nun is 75. Next tayo. Ito, katulad lang nitong nasa taas. Ano kaya yung sukat nito? Ano kaya yung sukat nito? Angle B. Would like to answer? Pwede kayong mag-compute. Answer na to. What is angle B? Would like to answer? Triangle pa rin tayo. Hindi tayo naalis sa 180 degrees na total ng interior angles. So, 35 plus 20 plus ito, 180 degrees. So, ano kaya yon? Sino yan? Si Chelsea. 125 po. 125. Okay, very good. That is 125. Next natin. Paano kapag medyo may algebra na, katulad nitong dalawa? Sino kaya makakapag-explain nito? Anyone? So, papakita natin, no? Kung meron ba makakapagsagot? Lalagay ako ng whiteboard. Yan. Pakita ko lang kung paano ko computein yan, no? Kailangan share natin to. Ay, balik muna tayo. Pakita ko muna pala yung So, ito po yung problem. 60, 2D, at saka D. So, alam natin, pag pinag-add natin yan, equal yan sa 180 degrees. So, paano ba isosolve yung mga ganitong problems? Same as this one. Magsimula muna tayo dito. 2D, D, at saka 60 degrees. Ipakita natin nasa yung Jamboard natin. Yun. So, paano gagawin yon? Una, ang kailangan natin gawin ay sulat muna natin yung given. Meron tayong given 60, 60, tapos yung isa plus 2D. Meron pang isa, yung pangatlo ay letter D plus D. Tandaan natin, lahat ng yan ay pag pinag-add, dahil triangle yan, 180 degrees. Okay. So ngayon, pag-a-add lang natin itong may mga, pag-a-add lang natin itong may mga variables. Ang 2D plus 1D is equal to 3D.
Tapos yung 60, kagaya na natutunan natin dati, lipat natin doon sa kabila at kapag naglipat tayo, papalitan natin ang sign. 180 minus 60. 180 minus 60 will be equal to 120. Tapos dito, 3D pa rin. Para malaman natin kung ano yung D divided by 3, na-apply natin yung algebra natin. D is equal to, what is the final answer? D is equal to 120 divided by 3. Final answer natin ay, ano kaya yung D? Kaya yung D. Naintindihan nyo ba yung sulat ko? 60 plus 2D plus D. Pinag-add tong dalawa. 1 plus 2 ay naging 3D. Yan yun. Yung 60 nilipat sa kabila. Naging negative 60. Minus, naging 120. Divided by 3 sa 120. Makukuha natin, D is equal to what number? Anyone? Yes, Jeannie? 40 po. Okay, very good. So the answer is 40. Malalaman natin kung ano yung mga angles na yun. Balik tayo dito. Saan yan? Problem solving. So alam natin ito, letter D ay 40. Ito, ilang kaya to? 40 yung D times 2. Yes, Cedric? Sir, 80 po. Okay. 80, 60, at saka 40. Tama ba? 180 yan? 40, 60, at saka 80. Tama? 180. Opo. Okay. So, same goes dito. Ganon din yung gagawin nyo dito sa sumunod na triangle. Sige nga, kayo nga yung maghanap nung X. Doon yung X muna ha, bago natin alamin yung angle. Kasi dito, para malaman yung angle, kailangan i-multiply mo yung value ng X sa 7. Ito yung X sa 12, para malaman mo yung dito at saka yung dito. Alamin muna natin. Compute nyo nga, same lang yung gagawin. Would like to answer. Would like to answer? Anyone? May sagot na? Ako, hindi pala eksakto to, no? Medyo hindi eksakto. Sige. Tingnan muna natin. So, Mali ito sagot na to. hindi siya eksakto. So, yan. Nakuha Natin yung tamang sagot dito. So, dito medyo mali yung given niya. okay? Hindi eksakto. Okay po. Okay lang. Tuloy na. Natin. Kinuha ko lang kasi ito sa internet. Okay. So, The same thing. Natandaan natin. yung mga pinag-aralan natin last time. So, ito yung sum ng interior angles. Tandaan nyo pa ba yung formula? Ano ito? Sino yung nakakatanda ng formula? So, ito yun, no? So, n minus 2 times 180. malalaman natin yung total. Total ng interior angles. Pa. Naalala nyo pa? So, minsan, yan, nandyan din po yung mga tanong tungkol sa interior angles. So, yun. Ito na yung ating... So, yan. Tinalakay din natin to last week, kung paano kapag regular pentagon, aalamin natin yung isang side or isang angle. So, kailangan alamin muna natin kung ano yung kanyang interior angles. So, ang total interior angles niya, 5 minus 2. Dahil pentagon siya, 5 minus Sa 2 is 3 times 180 is equal to 540. Para malaman natin yung individual na yun, kailangan lang natin siyang i-divide sa 5, which is 108. Same as this one. So, napag-aralan natin to last week. Sana naalala nyo pa. So, dahil decagon siya, 10 minus 2 times 180, 1,440.
divided by 10, ayun, 144 degrees. So, yan yung ilan sa mga problems na may encounter ninyo sa pagsasolve. So, ito. Ano daw yung mali sa sagot niya sa palagay nyo? Tingnan nyo nga kung ano yung mali. Fault finding tayo ngayon. Bakit kaya siya mali? Alin kaya yung mali niya dito? Hanapin nyo nga. The nonagon has 9 sides. Para malaman daw kung ilan yung interior angles niya, 9 times 180 is 1,620. Tapos dinivide ulit sa 9, 180. So, 180 daw yung sagot. Bakit kaya mali? Ano ang mali sa sagot niya? Ano yung kulang? Hanapin nyo nga. May nakakita ba kung ano yung mali sa sagot niya? Balikan natin yung computation kanina. Yan yung computation. Ito yung ngayon. Ito yung kanina. Ito yung ngayon. Ano kaya yung mali? Yes, Chelsea. Dapat po 9 minus 2 muna. Yo, sakto, no? 9 minus 2, magiging 7. Ano? Tapos saka lang siya i-multiply sa 180 para tumama. Very good, Chelsea. Oh, hindi magiging 180 ang sagot nun. Ano kaya dapat ang magiging sagot? Kung sakaling ko-compute natin. Ano kaya magiging sagot? Anyone? Ano kaya magiging sagot? Kasi dapat daw may minus 2 dito eh. 9 minus 2, pagka minus 2, magiging 7 times 180, magiging sagot doon. Tapos, i-divide yun sa 9, makukuha natin yung isang angle na yun. Ano kaya yung tamang sagot? Anyone? May sagot din pala si Amela sa chat. Ano kaya yung tamang sagot? Final answer. Sino yung nagtaas ng kamay? Ginny. 140 pa. Ang sagot ay? 140. Okay, very good. Tama ka. Paano ang ginawa mo? 9 minus 2. Pakiulit nga yung ginawa mo, Chini, para maitama natin si Pete. 9 Nine. minus 2 times 180 equals 1,620. Oh, 1,620 din? Sure ka? 9 minus 2 is 7, di ba? Times 180. 1,260 po pala. Okay, sige. Yun, nabaligtad. So, 7 times 180 is equal to 1,260. Tapos, ano gagawin sa 1,260? Dinivide po dun sa 9. Answer ay 140. Okay, very good. Sakto yung sagot mo. So, ganun lang. Ang pagsasagot, kapag hinahanap, ay isang angle lang ng isang regular polygon. Yun. Hanapin daw natin to. Isa-isahin natin. Pili na kayo ng gustong sagutan. Letter A. Ano to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexagon. Would like to answer? Kung hexagon, 6 minus 2, 4. Anyone? Ano daw yung sukat nito? Tsaka nito, tsaka nito, tsaka nito. Paano kaya yun? So, bilisan na natin. Ay, yun, may sasagot. Sige, Chelsea. 120 po. 120. Tingnan nga natin. Yun. Ay, nilagay na pala lahat yung sagot. Okay, so 120 to. Tama yung sagot mo. Ito 135 dahil ito ay isang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 octagon. So 8 minus 2 is 6. 6 times 180. Ano ba yung 6 times 180? So 6 times 180 is equal to 1,080 divided by 8 ay 135. So this is correct. So ganun lang naman kasimple yun.
Ma-minus mo lang sa 2 times sa 180. Tapos kapag hahanapin mo individual, divided by kung ilan ba yung polygon. Katulad ito. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This is a decagon. Ang CI equals sa 144. Yun din yung ginawa natin dito kanina. Ayun, decagon. Yan o, 144. Ito namang huli, inalam lang natin yung isang dito, yung individual dito. So alam na natin kanina, 120 itong isa 135. Ayan o, dito. Kapareho nito at kapareho nito. Pinagdikit sila. So para malaman yun, minus lang yan sa 360 degrees. Pinag-add to, tapos minus sa 360 degrees. Nalaman natin yan. Dahil isang ikot yan. Okay pa? So ganyan lang. Ang pagsasolve ng problems, kailangan alam nyo lang yung mga characteristics ng bawat isa. Okay. So last. So same. Dito, ganun din. Alam natin na quadrilateral to, 360 degrees. So ang kulang na lang dito ay 60 para maging 360. Ito pentagon. Dahil pentagon siya, ang total ng pentagon ay 5 minus 2 is equal to 3. Tama ba? Tama. 3 times 180 ay 3 times 183 times 8, 24, 540. So pag pinag-add itong tatlo, 125, 120, 95 at 100. So ito 200 na, 225 plus 95 to 5 10 group 1, 9, 10, 11, 12, group 1, 225. 200 to 200, 425. Ano na lang yung kulang dito? 425. 540. So, ganun lang kasimple yun. Pag-addin nyo lang to, i-minus nyo lang to, dapat alam nyo kung ilan yung sum ng lahat ng tatlo. Dahil pentagon yan, 540 yun, minus 400. Ilan nga to? Nalimutan ko yung sum nitong 4. So, ma-minus nyo lang sa 540, makukuha nyo yung sagot dito. So, alamin nyo lang kung ano yung kailangan nyo gawin. Yun. So, 120 pala. Same goes as this one. Ganun din. Dahil ito ay 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, this is a hexagon. So, kukompute nyo lang. 6 minus 2 is equal to 4. 4 times 180 is equal to 360. Tama ba? So, ganun. Tapos, alamin nyo lang, ma-minus-minus nyo lang pag-a-addin nyo to, tapos alamin nyo to. And ito yung katulad ng ginagawa natin kanina. So, ganyan lang pag-problem solving. Kailangan, alam nyo lang yung formula natin. Back tayo dito. So, ito lang yung formula natin. Okay. Okay, liktangan na natin to dahil medyo overtime na tayo. And ito naman, sa exterior angles. Ilan nga ba ang exterior angles ng lahat ng polygons? Naalala nyo? Kapag total. Ano nga lagi ang total ng exterior angles? Naalala nyo ba last week? Yes, Cedric. Sir, 360 po. Okay, tama. So ito, kung pentagon siya, alamin natin ng isa. Ano kaya yung isa lang yan na exterior angle? So yung 360, di-divide lang natin saan? di-divide lang saan? Sino yan? Si Cedric. I-divide po sa 5 po. Okay, tama. So ano yung sagot natin? Ano yung exterior angle na yan? Si Chelsea. 72 po. Okay, very good. 72. Ganun lang. O ito naman. Ilang sides naman to? Ilang sides naman tong sumunod? Number 2. Sino yan? Nakakita. Ilang sides yung number 2? Yes, Jeannie? 8 po. So, ilang kaya yung exterior angle na to? Yes, Cedric. 45 po.
Okay? So, answer natin ay tama, 45. How about this one? Number 3. Ay, papakita siya. Yan, ito naman, pang number 3. So, pentadecagon has 15 sides. So, 15 sides daw siya. Ano daw yung exterior angle? I-divide lang natin sa 15. Answer natin ay ito lang ha. Na nagloloko ang aking computer. Teka, nasa na yun? Yun. Amiela, 24 po. ilan? 24. Teka lang ha. So, wala. Sound. Ulit nga. 24 po. 24? Okay, very good. So, yun yung tamang sagot. Sabi ito, this is one of the vertex of a regular polygon. How many sides does this polygon have? 18 daw to. $18 daw yan. Ilang sides daw kaya yung polygon? Yung isang exterior angle ay 18. O ilang sides daw yung polygon? Paano kaya yan? Anyone? Ano kaya ang sagot natin dito? Paano kaya natin masosolve to? Ilang sides kaya yan? Meron kayong idea? Ano kaya kailangan gawin? So, kailangan lang gawin dyan, i-divide lang din sa 360. Yung 18, divide nyo sa 360. Ano kaya ang sagot? Yes? Miela? 20 po. Okay. So, yun. Sagot. 72, 45, 24, 20 sides. May question po tayo. So, yan lang. Ganun lang po yung pagsasolve ng mga ganyan. Kapag nagkaroon ng variable katulad na nandito, ganun lang din. I-add nyo lang. So, minus nyo sa 360, makukuha nyo yung x. Kagaya nung question kanina sa unahan sa triangle, kapag nagkaroon ng mga maraming variables, gagawin nyo lang yung katulad ng pinakita ko kanina. Okay? So, ganyan lang po ang problem solving natin. May questions po tayo? Tanong? Dahil medyo overtime na tayo ng matagal. May tanong po tayo. Okay, kung wala na, pakibuksan na lang yung camera natin para mapicturean natin. So that's it. Basta tayo. Pakibuksan po yung camera natin. Pakita naman kayo. Hello guys. Ang bili. Hello. Bili. Ang ating weekly picture Groovy. Uy, nasa palengke na naman. Si Micaela. Pengeng tawag doon. Okay na, wala nang papakita. Saan na iba? Sino pa natutulog? Bili, labas kayo dyan. Nang tayo makakain na, gutom na rin ako. Bili. How about the others? Ay, magpakita ng iba. Catherine, nasa ka na? Cedric. Pakita na, Cedric. Napapaligiran ka na namin. Ayan, gutom na daw si Ralph. Ayan, bili ka dyan kay Micaela. Titinda yan sila ng mga kakanin. Okay? Wala lang magpapakita. Siya. Picture na ako. O, labas ang mais. Ready? 1, 2, smile! Wow, ang ganda ng ngiti. Pang model. Si Micaela, hindi ko makakita ang ngiti. Paano ka? Nangiti ka niyan, Micaela? Nakiti ka, naka-face mask. Ngiti ka nga, Micaela, bili. Wow, ang ganda naman ng ngiti. Teka lang, ililipat ko sa GC. Nasa na ba yung GC natin? Okay.
Yan, sige. Pwede nyo nang gawin yung mga kailangan gawin. Next week, medyo ano tayo, tag dito, asynchronous tayo. Teka lang. Stop ko na pala recording.